Kaya sabi ko kay Ninya, binalay ko si Ninya, pag lumaki ka sabi ko, isipin mo lang na ako sa'yo nagpalaki. Mula buntis ako, hanggang sa mga puro mura naririnig ko. Sabi ko niya, kahit mama sa ano lang, yung sa ukay-ukay, nasa honor siya. Parang tumalon ako para sa sobrang saya ko na nagtitinda siya kuya ng ano, ng puto sa eskwelahan hanggang ngayon. Pag April, nag 1 year, may namatay na. Hindi lang talaga mag 1 year hanggang mag ano, mami. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kaibigan. Ayan na, nandito tayo muli kay Ninya. At alamin natin kung nandito na yung kanyang mama. Na noong unang vlog natin sa kanya ay pauwi daw yung kanyang mama. Kaya minarapat natin na balikan siya. So tara, samahan nyo ako para malaman natin kung nandito na nga yung mama ni Ninya. At si Ninya na rin kung nandito rin po. Yan mga kalingap, ito yung bahay nila, no? Tara, punta natin. Tao po. Ninya. Hello. Si Ninya. Ay, wala. Ikaw po yung kanyang mama? Up. Kailan ka po dumating, ate? Nakahapon. Ayan. Kasi, di ba napuntahan ko si Ninya? Yung anak ninyo? Kumusta naman natin? Napanood niyo ba yung kanyang video? Umiiyak. Kayo ate, kumusta naman? Ano naman yung naramdaman niyo doon sa mga kwento ng inyong anak? Bighani sa mga sinabi ni Ninya. Okay, salamat naman ate. No? Pwede ba tayo magkakwentuhan ate? Sige po. Pero bago po ang lahat, ano nga po palang pangalan ninyo? Ako si Delia Clemente. Delia Clemente. Ilang taon po kayo? 41. 41. Okay. Dito sa labas ate, baka pwede kasi medyo ano yung ilaw natin kasi itong ating cellphone na ginagamit medyo may kalumaan ano. Okay, tara ate. Ayan, dito kami sa labas mga kalingap ni ate. Ayan ate, dyan ka. Ayan. O, diba? So, ate, pasensya ka na, no? At, siyempre, kailangan ko rin ng konting kwento mo about sa kay Ninya. Okay. Ano nga pala ulit pangalan mo? Delia Clemente. Delia Clemente, 41 years old. May asawa? Wala po. Wala. Single mom po. Single mom. Kasi may kwento siya doon about sa kanyang tatay, di ba? Pwede bang malaman yung kwento about doon sa kanyang tatay? Kasi ramdam ko yung ano niya, yung damdamin niya na inahanap niya yung presensya ng kanyang tatay. So siguro para naman maano doon sa bata, no, malinaw, klarado, maintindihan niya at maunawaan niya, gusto kong ikaw mismo yung magkwento yung kung bakit si Ninya kumbaga nahiwalay sa kanyang tatay. Ano po yung naging dahilan? Pwede po bang malaman? Mula po kasi nung binuntis ko si Ninya, doon na po ako tumira sa lola niya. Kaya lang, mula nung buntis ako, puro lang ng paghihirap na naranasan ko doon. Halos araw-araw na lang ako umiyak para sa nung buntis ako. Kasi yung biyanan ko, hindi ako pinapakitungan ng maayos. Lagi lang ako minumura, pinaparinggan kung ano-ano. Kahit ano-ano na lang sinasabi niya sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, pag nanganak ako, aalis ako. Hinatid naman nila ako, kaya lang di ko na sila pinababa sa van. Kasi nga galit pa nun si Papa.
si papa ko noon. Pero sabi ko sa kanya, suportahan niya yung bata. Ang sabi niya sa akin, ibigay mo sa akin yung bata para suportahan. Pero kung hindi mo ibibigay, hindi ako magpapadala sa inyo. Tapos noon, kapag may sakit si Ninya, sabi ko mangingi ako ng kahit konti. Gusto nila, dalhin ko si Ninya doon or picturean ko para daw makita nila kung totoong may sakit yung bata. Pag naghingi ako ng suporta sa kanila, dadalhin ko yung bata doon para makita nila talaga na nandun yung bata na kasama ko dito sa bahay. Nagbibigay kayo mula dito hanggang doon. Tapos balikan na kami ni Ninya. Ganun, lagi buwan-buwan, ganyan ginagawa namin sa kanya. Taga saan pa ba yung Taga Buhi po. Buhi, Camarines Sur? Nangingi ako sa kanya na ngayon na nung nag-aaral na si Ninya high school, nangingi ako sa kanya kahit ano, kunti lang, direkta na lang kay Ninya. Pero sabi niya, bibigayan niya ako sa iyo pag sa akin na yung bata. Yun lang sabi niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, kung ayaw magbigay, hindi. Porkit malaki na yung bata, kukunin mo na kasi mapapakinabangan mo na, sabi ko sa kanya. Yun sabi ko sa kanya. So sabi niya, gusto mo kanya mag-college dito yung bata. Pero kung hindi mo dito mapaaralin, hindi ako magsusuporta. Yun ang sabi niya sa akin. Yun lang yung sabi niya. Ay, grabe naman ano. Pero yung kanyang tatay sa ngayon may sarili na rin pamilya. Dati, tapos hiwalay na naman. Tapos ngayon, nandiyan lang sa Buhi, nagbabantay ng farm ng tito niya. Tapos sabi ko sa kanya, kung gusto mo, sabi ko, makapagtapos, kahit dito lang sa DCC, magtatrabaho para sa'yo, magpapag-aralin kita. Pero magtatrabaho din ako. Para dito siya araw-araw umuwi. Tapos at least may monitor ako sa kanila. Yan sabi ko sa kanya. So, ibig sabihin, itong si Ninya, nung nagkahiwalay kayo nung papa nito, wala nun. Nung nagkahiwalay kami nun, mula baby siya, nakita lang siya, 3 years old. Tapos parang wala lang sa kanya. Hindi man lang niya suportahan na, sige, buwan-buwan nagpapadala. Wala siyang suporta. Pero ang ano kasi dito, ate, yung naging dahilan kung bakit nakuha mong humiwalay doon sa papa Yung niyo. biyanan ko nga. Sa yun ang biyanan mo. kontrabida sa buhay. Pero yung papa ni... Mamas boy kasi yung tatay niya. Ah, Lahat na sinasabi ng nanay niya, kasi wala naman yung asawa na, patay na rin. Sinusunod niya. Hindi siya basta sinabi ng nanay niya, sunod-sunuran siya. kumbaga hindi kayo ipinaglaban. Hindi. Hindi kayo kayang ipaglaban. Hindi. Umalis nga ako sa kanila. Marami pa ako narinig na mura. Ang sabi niya sa akin, ayoko na niya makita yan dito pag dating ko. May kasama pang mura niya. Sobrang naranasan ko dun mula buntis ako. Sa mga nagako. Wala ako nung narinig na maganda kahit gumising ako, matulog ako ng ating gabi. Yung apo niya rin na isa, yung anak ng ipag ko. Ako nag-aalaga nun kahit buntis ako. Ako nag-aalaga nun, nagpatimpla ng didi. Tapos matutulog ako ng alas 2. Dapat alas 4 gising na ako. Yun ang naranasan ko doon. Tapos pagdating niya, makita lang niya may mga kalat na isa-isang dahon. Buntis ako. Naglalaba ako. Tapos sabi niya, hindi ka naman na niya naglaba. Pag naglaba naman ako, ba't ka niya naglaba? Wala na ako nung gagawin ko. Mura, parinig, ganyan lang naririnig ko. Hindi man lang kami nagtanggol na tama naman ganyan. Wala kami narinig. Kahit nanganganak ako, iniisip ko pagdating ko sa kanila, baka mamurahin na naman ako. Yun ang laging sinasabi niya. Kahit maglinis ka, maglaba ka, kahit anong gawin mo. Kaya sabi ko kay Ninya, binalay ko si Ninya, pag lumaki ka sabi ko, isipin mo lang na ako sa'yo nagpalaki. Kaya si Ninya, mula nung bata, marunong kang mga gawain kasi lahat ng gawain, tinuturuan ko siya. Kahit may sakit ako, si Ninya nag-aalaga sa akin. Ano pala yan, si Ninya, grade 3. Natututo na yan magluto para lang pag may sakit ako. Tinuruan ko na siya magluto para sabi ko, pag nagdalaga siya, marunong na siya mag-asikaso sa mga
sa mga gawain sa amin. Kaya si Ninya, proud na proud ako. Ganyan. Kasi ang ibang dalaga ngayon, di ba, puro na lang cellphone. Tapos lakwatsa. Si Ninya pagdating, asikaso dito, maglaba. Puro ano. Kaya pag naging siya nagtatrabaho, kahit konti, sabi, may bibili na akong ganitong project. Kahit wala akong gumagawa ako ng diskarte, nangungutang ako sa amo ko. Sabi ko, may bibili niyo na ako, may project, may ganitong susuot na costume. Sabi ko niya, kahit mama sa ano lang, yung sa ukay-ukay, at least man lang makapag ano ako, maka-attend man lang ako sa performance namin. Kaya sabi ko, gumagawa ako ng paraan para sa kanya. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya. Di bali sabi ko, maghirap ako dito. At sabi ko, para sa inyo yan. Mga support ako sa inyo. Kaya sabi ko, mag-aral ka na mabuti. Para sabi ko, matulungan mo ako balang araw pag nakatapos ka na. Yun ang sabi ko sa kanya. Kaya nagsisikap din siya. Kaya nung nalaman ko, nasa honor siya. Parang tumalon ako para sa sobrang saya ko na yun ang sabi ko sa kanya, magka-honor ka lang, be. Masayang masaya na ako. Kahit wala pa, sabi ko, idiretso mo ng mag-aaral mo. Sabi ko, yun, makatapos ka lang. Sabi ko, itataguyod ko kahit wala tayong kainin. Basta sabi ko, makapag-aaral ka lang. Sabi ko, para matulungan mo kami. Kasi sabi ko, sa kanya, yun lang sabi ko, masaya na ako doon. Kasi sabi ko, ang educational, hindi naman yung nakukuha ng iba. Para sa'yo talaga yan. Yun ang sabi ko sa kanya. Kaya gusto ko sa inyo, makatapos talaga siya ng pag-aaral. Kaya grabing nanakit ko doon. Wala naman sana akong sama na loob kung pinakitungan niya rin ako ng maayos. Kaya lang, mula nung malis kami, puro mura lang narinig ko talaga doon. Sabi ko, mapatapos mo rin yung mga kapatid mo. Ayos na yun sa akin. Hindi naman kailangan na magpabungga tayo ng bahay. Importante may tinitirahan tayo. Yun ang sabi ko sa kanya. Tulungan mo lang, sabi ko ako tapos mo pa inadat ng kapatid. Masaya na ako doon. Sa lahat ng mga kabataan ngayon, proud na proud talaga kay Ninya. Kasi nagsisikap talaga siya kahit wala siyang pang-project. Ginagawa niyan, nagtitinda siya kuya ng puto. Sa eskwelahan hanggang ngayon, nagtitinda siya para lang may pambili siyang project. Pero yung yung sa mga kaibigan niya, tapos binabalik niya lang pag may kita. Sabi ko, minsan tinanong, magkano man kita mo? 50. Kaya sabi ko kay Ninya, yan ang the best. Kahit noon, ganyan si Ninya, kahit elementary, nagtitinda ng mga chicherya. Para may siya, may kunting tago. Tapos pag may bibilin siya, binabayad niya. Ganon siya. Ganyan siya. Kahit pagbakasyon, nagtitinda dito ng mga fishbowl, kikiam. Tapos sabi niya, may tago na akong ganito. Pwede ko na ibili ng notebook. Ganyan yan si Ninya. Hindi yan yung Martin bata na kahit ano-ano. Tapos minsan may extra din ako. So tanungin ko siya, ano bang gusto mo? Wag, pambili na lang natin yan ng bigas. Yan lang lagi bukang bibig niya. Kaya sobrang proud ako kay Ninya. Kasi Ninya, mabilihan ko isang damit. Parang tatalo na siyang sa sobrang saya niya. Kaya nasisiyahan ako dyan sa batang yun kasi sobrang sipag niya. Kahit sa umaga yan, marunong na yan. Pag gising yan, gigising alas 5, magluluto na yan ng almusal nila magkakapatid. Tapos pananghalian, uwi siya dito, bibili na ng ulam pagkaya pa ng oras. Luluto siya ng ulam. Yun laging ginagawa niya sa kanya. Araw-araw yan, wala yan Tapos pag Sabado at Linggo, maglalaba siya. Pag Linggo, nagpa-plancha. Tapos puro yan, focus talaga sa pag-aaral niya. Puro yan sa pag-aaral niya ginagawa niya. Kaya sabi ko, matulungan si Ninya para naman hindi ako masyado mahirapan sa pagpapaaral na magka-college na ngayon si Ninya. Yun ang lang naman ang hangad ko yung mapatapos si Ninya para matulungan niya naman ako kahit paano sa mga kapatid niya. Yun lang naman ang hangad ko sa kanya. Nakatapos siya ng college. Nabanggit mo yung tulong para kay Ninya. Ano yung tulong na yun para sa kanya? Sa pag-aaral niya lang po. Tapos gusto ko sana nga kahit ibalik yung kunting negosyo ko para hindi ko naiwanan yung mga anak ko dito kasi naawa ako eh. Ano yung dating negosyo mo? Sari-sari store po. Sari-sari store. Tama siguro. Tingnan natin yung mga ito. Gusto ko lang po na ibalik yung bahay din ako. Trabaho.
Kasi may nasabi nga, may naipakita nga si Ninya doon sa loob ng bahay ninyo dati. Yan mga kalingap, ano natin yung ano ni loob ng bahay nila ito. Napakaliit niyan mga kalingap, mga kaibigan. Store lang ito. Anong nangyari, sabi ni nabanggit ni Ninya na yun nga na bankrupt, ano yung naging sahi? Siyempre po, wala na rin kasi ako may pasok na pera kasi lahat nag-aaral sila. Wala na ako may bigay, wala nang pumapasok na pera na para mapuno yung tindahan. Siyempre, paubos yun kasi dyan lang kami umaasa. Lahat dyan umaasa. Balik yung dati kong tindahan para hindi ko naiwanan yung mga anak ko dito. Kasi naawa ako lang ng mga maliliit pang mga anak ko. So sa ngayon, ang plano mo, babalik ka ulit ng Maynila? Opo, kasi kailangan kasi nag-aaral ng sininya, lalo na po mag-college na sininya. Yun lang po. Maliban diyan sa pagpatatrabaho mo at dito nga nangyari doon sa kunting negosyo nyo dati, ano yung additional na pinagkakitaan mo? Nagtitinda po ako ng isda. Isda? Opo. Okay. Tapos, yung income ko, pinapasok ko dati sa tindahan, kaya lang mahina talagang isda ngayon. Tapos, yung tinitinda namin, may kanya-kanya naman yung pwesto. Siyempre, pag nakikipwesto ka, papaalisin ka. Pero di ba apat silang magkakapatid? Opo. So, nagkaroon ka ng another... Opo. Yun nga at nasabi niya nga doon ni Ninya na namatay. Opo. Ano yung naging reason doon? Diabetes po, tsaka mataas yung cholesterol niya. Tapos diretso na po yung COVID. So kasagsagan pa pala ng COVID nung nangyari yun? Opo. At namatay siya? Opo. Buntis pa lang ako sa bunso ko. Talagang may sakit na po siya. Tapos nung nanganak ako, lalo po lumalala yung sakit niya. Tapos sabi niya sa akin, lagi siya nagpapaalam, lagaan mo niya yung mga bata. Sabi ko, ba't ka nagpapaalam? Di ka man lang magpalakas na lang. Basta sabi niya, lagaan mo lang yung mga bata. Lagi mo pamigig niya. Yung pala nagpapaalam na, hinintay lang niya mabinyagan noong March 2021. Tapos, pag-April, nag-1 year. May namatay na. Hinintay lang talaga mag-1 year lang niya mabinyagan. Yan ba siya? Opo, kaya hindi niya kilala yung tatay niya. Kilala niya sa picture lang. Kaya lahat ng tito niya, tinatawag niya daddy tsaka papa. Kasi nga naghanap siya ng tatay. Lahat na nakikita niya dito, puro mama. Kasi nga naghanap siya ng nanay. Nung namatay yung tatay niya, dinadala ko yun magtino ng isda. Kasi breastfeeding ako niyan eh. Kaya pag nagtitinda ako ng isda, lagi ko yung kasama. Kasi wala naman ako maiwanan, tapos nagdididi niya sa akin dati. Tapos lalo nung nahihirapan ako, tapos naubos na yung laman ng tindahan, syempre nagagatas diaper pa to. 3 pa yung nagagatas diaper. Hindi naman to tatagal na tindahan, di ba? Wala nang bumapasok na income. Tapos pahina yung tindahan, yung pagbina ng isda. Nagpaalam na ako doon kay Ninya. Paka-birthday sabi ko na tatay nila, September 16. September sabi ko, aalis na ako. Magtrabaho ko sa Manila. Sabi ko, para masuportahan ko kayo. Kaya yun. September 20, umalis ako. Pagdating ko doon, lagi ako umiyak. Tapos, isang buwan pa lang ako na hospital to. Nagtaiso ka. Pero wala ako kasi kailangan eh. Kasi wala pa ako isang buwan doon eh. Ginawa ko yung isang buwan ko. Binalik ko para lang sa kanya. Kaya yun. Dire-diretso ako habang trabaho. Iniisip ko, nag-aalaga ako ng anak na hindi sa akin. Pero kailangan talaga para masuportahan ko silang anak yung bata din yung inaalagaan mo doon sa Maynila? Gano? 2 na yun na inaalagaan ko doon. Kasi bagong panganak yung amo ko. Umuwi lang ako dito para sana sa solo parent. Kaya lang useless din. Hindi ko naman makukuha. Bakit? Anong nangyari? Late na raw.
Grabe naman sila. Tapos, akala ko, expectation ko, pabalik kahit may pamasaya ko. Nagbali pa ako ng 2.5 pauwi dito. Akala ko, pabalik, okay na yung pamasahe ko. Lalo sa Manila, may bali ako sa amo ko. Kaya tinatanong ko, akala ko 3 araw ka lang. Ayun ang paalam ko sa kanya. Eh, siyempre, hindi ko naman masabi na wala akong masahe. Kasi sinabi ko nga sa kanila na balikan lang ako, madam. Tapos, yun lang sabi ko sa solo parents lang, sabi ko habol ko. Pero, paano naman babalikan? Wala naman manang makukuha. Sayang lang umuwi ko. Okay lang sana kasi nakita ko yung mga anak ko. Kaya paano nang sa pagkain namin sa araw-araw? Buti kong hindi nagagatas diaper pa yun ang bunso ko. Nagaano pa rin pala to. Nagagatas diaper pa po yan. Hindi siya kumakain na hindi nakagatas tsaka hindi mo siya nakadiaper. Hindi nga nag-aaral kasi nila iwanan ko na naman sila. Lagi bukang bubig nila, Mama, wag ka na alis. Dito ka na lang. Paano kung dito na lang ako lagi? Ano kakainin namin yun? Yung tubig kuryente, saan kami kukuha? Nag-aaral lahat ng anak kong 4. Pero itong bahay na to, ate, sa inyo. Opo. Parang hinati-hati na rin ng tatay ko. Sa amin na ito magkakapatid. So, Tapos bulok na po ang bahay ko. Bulok na rin, Opo, pinakita nga ito ninyo. butas na po yung bubong niya. So, sa ngayon, ang pinaka, dito sa iyo, yung maibalik sana yung konting negosyo mo. Opo, yun lang naman. Para hindi ko na sila iwanan. Tapos maasikaso ko na po sila lahat. Kasi nahawa ako malilit pang anak ko. Buti ko malalaki na sila. Di ba? Asan yung isa na ito? Nag-aaral po. Ito nga, dito pumasok na 2 kasi ang laging sa... Lahat sila nag-aaral na? Opo. Ito, daycare, kinder. Tapos yung isa grade 1. Kaya sabi nila, huwag na raw ko umalis. Puro lalaki ba yan sila? Dalawang lalaki. Babae rin yung Yung isa? 2 yung pumasok. Okay. Kaya So sininya ngayon nasa school. Po. Sayang naman. Pero ganun pa man, meron akong konting iiwanan kay Ninya. Ito na lang ang bahala mag-abot sa kanya, no? At magbibigay din ako ng konting para sa iyo, no? Teka lang, ako ko muna. Wala kasi tayong kasama, ate. Ito, ate, para pandagdag ng ninyo, no? Salamat po. Kuya. At ito, pakiabot na lang kay Ninya. Para po Oo. project. Sana makatulong sa kanya yan, sa kanyang mga kailangan sa school, no? Salamat po. Welcome, ate. At ayun nga, ate, yung sinasabi mo na yung pinaka-importante talaga. So siguro dito may time ka para manawagan sa mga kapanood. So dito, kasi nandito ka na, pwede kang manawagan sa lahat ng mga kapanood. Nanawagan po ako, sana po matulungan niyo po ako kahit may balik po yung tindahan ko pong maliit para po hindi ko naiwanan yung mga anak ko dito. Lalo na po kay Ninyang, awang-awa po kasi ako kay Ninya. Kasi siya na po ang inataman dito lagi. Kahit hindi niya sabihin, nahirapan po siya. Ang payat-payat na nga po ni Ninya, awang-awa na ako kay Ninya. Kaya lang, wala akong magawa, wala naman sa amin nagtumutulong, wala naman sa amin nagsuporta. May balik lang po yung malit na tindahan ko. Okay na po, hindi na po alis para sa mga anak ko po. Salamat po. So, Ate Delia, papala rin tayo, no? Ako po ay gagawa ng paraan para makita kayo ni Kuya Bal Santos Matubang at ipapapasyal ko po siya dito sa inyo kung may time po siya. Pero sana naman po wag tayo masyadong mag-assume, no. Wag natin masyadong asahan ito, no. Kasi si Kuya Bal Santos Matubang po ay maraming mga obligasyon at mga pinupuntahan, mga tinutulungan, ano. At ito pinagdarasal ko talaga na magpuntahan kayo dito, lalong-lalo na si Ninya, na gusto ko talagang may pagpatuloy yung kanyang pag-aaral. Yun lang ang ad ko si Ninya mapatapos. Na gusto ko na yung, kumbaga walang balakid sa kanyang isip, basta ang ko dito yung mag-aral siya ng mag-aral. At siguro sa next day,
baka balikan ko si Ninya dito para makakwentuhan kong muli na magkasama kayong magnanay, no? Okay? So, Ate Delia, maraming salamat at napaunlakan mo ko. At ayun nga, pasensya ka na. Kasi siguro yung matagal mo nang kinikimkim na sama ng loob Sinasarili ko lang po. yun. O, di ba? Kasi hindi ko pinikwento sa magulang ko noon. Kasi siyempre masasaktan din sila. Kaya sinarili ko lang, ngayon ko lang po nailabas. Ayan. At yun, kung ano yung ano mo sa mga anak mo, magmula noon, hanggang ngayon, hanggang sa kaduluduluhan, kailangan at ang importante ay sama-sama sila. Na yun naman, nakikita ko naman sa iyo na talagang ano't ano man yung mangyari, ang mga anak mo, hindi mo ilalayo or hindi mo iiwanan. Na kahit na magtrabaho ka sa malayo. Opo, sila lagi nasa isip. Yes. At sana nga, kahit gabi-gabi ako umiyak sa trabaho ko, lagi silang nasa isip ko. Yun lagi bukang bigway niya. Di bali kayong walang tatay. Ang importante, kumplito kayo sa akin. Di ko iwanan kahit sabi ko tumanda ako. Yun ang sabi ko sa kanila. At sana nga, mapagbigyan tayo ni Kuya Bal Santos Matubang para makita yung sitwasyon nyo dito, no? Salamat po. Okay, so Ate Delia, maraming salamat sa pagbahagi ng kwento ninyong mag-ina ni Ninya at lagi po kayo mag-iingat dito, no? Salamat po. Okay, welcome. So yun mga kalingap, mga kaibigan, na ayun, nakuha na natin ang kwento itong nanay ni Ninya na si Ate Delia. Kaya yun mga kalingap, mga kaibigan, maraming salamat po Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, at shout out sa ating ambassador dito sa Pilar, Kalingap Pusi, kasama natin Mara 77 Vlog. At maraming salamat din Kinrid TV Official, at shout out Maria Cosinera, at maraming salamat din Ma'am Lisa 67 Vlog, Lani Wonder Woman, Chunila Riz, Tita Eman Farm Channel, Irene Pahoyo, Lapitan Hong Kong, at shout out din Mama Shinya Vlogs, at shout out din Daylabs Official. Shout out din Bayuna TV. Ako po ay humihiling sa inyo na lagi niyo pong suportahan ang inyong lingkod, Kalingap Tatay Papsi. Mga Kalingap, mga kaibigan, lagi po tayong mag-iingat, and God bless us all. Bye-bye.